cases. So, kung ikaw po ay isa sa mga nahihirapan na katulad ko sa pag-memorize, meron na pong kasagutan. At kung gusto mo pong matutunan, pwede ka pong mag-stay at panuorin mo po sa maikling minuto ang aking video. So this time po, i-share ko po kung papaano ma-memorize or ma-retain sa long-term memory ang Book of the Law or Torah or Pentateuch, the 5 books of Moses: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So this time po, inilista ko po yung 5 books of the law, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Sa pamamaraan pong ito, gusto ko po siyang ituro gamit po yung mga capitalized na letra dito po sa unahan ng bawat books, like yung letter G sa Genesis, letter E sa Exodus, letter L sa Leviticus, N sa Numbers and Deuteronomy, a letter D sa Deuteronomy. So gamit po yung 5 letra na po yan, apply po natin yung tinatawag na mind palace. So dito po gagamitin po natin yung ating tahanan. Gagamitin po natin yung ating tahanan. Ilagay po natin sa sitwasyon na papasok po tayo ng trabaho or di kaya papasok tayo ng school or pupunta tayo sa clinic, sa hospital man yan or sa palengke man yan. So ilagay natin sa sitwasyon na aalis tayo ng ating tahanan. So pwede natin kasing masaulo to ng mabilisan, kasi 5 lang naman to eh: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Pero ang problema po, mabilis na mawawala po siya sa ating isipan. Mabilis natin siyang makalimutan, lalo pa at hindi ka po gumagamit ng palagian ng Biblia. Kung hindi mo madalas nakikita itong mga book na ito, yung mga letra na to, kung hindi po natin ito madalas nababasa, mamememorize natin ng isang upuan to. Yung iba within a second kaya nilang i-memorize to, pero nga yung problema, pwede nating makalimutan. Pwede lang siyang ma-retain sa ating short-term memory. Pero ito pong pamamaraan na i-share ko is para ma-retain po sa ating long-term memory, yung hindi po madaling makalimutan. Ang gawin po natin, i-connect po natin sa mga bagay na alam na natin gawin, yung routine na natin, yung paulit-ulit natin ginagawa. Kasi since routine na natin yon, ano na po sa brain natin yon, nakatatak na po sa utak natin yon. At ang gagawin natin, i-connect po natin yung bawat book na yan ng Biblia or yung bawat letra po na yan. So umpisahan po natin sa Book of Genesis. Sa Book of Genesis, since paalis tayo ng bahay, doon pa lang sa gate natin, makikita na natin yung letter G. Gate, letter G. Then yung Genesis, letter G din. So paglabas pa lang natin ng ating pintuan, makikita na natin yung ating gate. That is sa Book of Genesis. So madali po yun.
Then pangalawa po, yung Exodus, letter E. So since yung gate ay exit, since gagamitin niya natin yung gate na yan para mag-exit tayo, so yung letter E or yung exit, i-connect natin sa Exodus. So may dalawa na po tayo, dalawa. Genesis, gate, Exodus, exit. Ano naman po yung pangatlo, yung Leviticus? Yung Leviticus naman po, since aalis tayo ng ating bahay, lalabas tayo ng gate, mag-i-exit tayo sa ating gate, so we are leaving our home. We are leaving our place. So, since L po yan, i-connect po natin yan dun sa word na living. Living, Leviticus. So, meron na po tayong tatlo. So, ano naman pong words na nagsisimula sa letter N ang pwede po natin i-connecta dito sa Book of Numbers? So, ang ginamit ko po dito, paglabas po natin ng ating gate or paglabas natin na pag-exit natin ng ating property, bahay. So, madalas ang una nating nakikita ang tao dyan, yung ating kapitbahay or yung neighbor. Madalas nagawawalis or may ginagawa sa labas. So, neighbor, numbers. So, yung pong letter N na yung numbers na Book of Numbers, i-connect po natin siya sa neighbor. So, may apat na po tayo. Una, yung Genesis, gate, Exodus, exit, Leviticus, living, aalis tayo, living. Ano bang pronounce? Living. Unawaan nyo na lang po, living. Living our place. Then, pang-apat, makikita natin yung ating neighbor. Numbers, Book of Numbers. So, lastly, ano po yung pwede nating i-connect dito po sa Deuteronomy, sa Book of Deuteronomy. Letter D, isip po tayo ng letter D na pwede po nating i-connect sa Deuteronomy. So, since lumabas tayo ng ating gate, nakita natin yung ating neighbors. So, madalas lumilingon tayo pabalik at para tingnan kung nakalock na ba yung ating gate. So, paglingon natin sa ating gate, makikita natin yung doorbell. Kung may doorbell pero common naman yun na sa mga bahay na may doorbell. So, ilagay po natin yung letter D na Deuteronomy, i-connect po natin siya sa doorbell. So, sa ganyang pamamaraan po, mahirap po itong makalimutan. Kasi araw-araw mo pong gagawin yan Kahit kung wala kang pasok ng araw ng Sabado at Linggo, umaalis ka rin bilang estudyante, gumagawa ka ng mga project, or lumalabas ka ng bahay mo, pumupunta ka sa kaibigan, nakikipaglaro, ikaw ay mga magulang, matanda, pumupunta ka kung saan-saan. So, sa paulit-ulit po natin ginagawa yung bagay na yon, madali po, hindi na po ito mawawala sa ating isipan. So, una po, paglabas ng bahay, ng gate, makikita natin kagad yung gate na yan. So, Book of Genesis kagad ang papasok sa brain natin. Since sa gate na yan tayo mag-i-exit, so si Exodus ang maaalala natin. Since we are leaving our place, so si Leviticus yung maaalala natin. Makikita na naman natin yung ating kapitbahay or yung neighbor, Book of Numbers. So, yung Deuteronomy, lastly, lagi natin nakikita yung doorbell na yan. So, Deuteronomy.